Iniwan ni Javier Alfonso de Villa si Liana Reyes sa mismong sandaling kakapanganak pa lamang niya ng 3 sanggol. Itinuring pa silang liabilities na sumisira sa kanyang kayamanan. Ngunit mula sa sakit at pagkawasak, tahimik na bumangon si Liana. Tanga ng kapangyarihan ng pagiging ina at ang suporta ng angkan, Soliman Haley. Kapag ang isang inang minamaliit ay nagpasiyang lumaban para sa kanyang mga anak, sino ang tunay na mawawalan sa huli? Ang amoy ng antiseptic ay tila kumakapit sa bawat sulok ng malamig na pasilyo ng St. Luke's Medical Center. Ito ang unang naamoy ni Liana Reyes nang imulat niya ang kanyang mga mata, kasunod ng matinis na tunog ng mga makinang sumusubaybay sa kanyang kalagayan. Mabigat ang kanyang talukap at may kirot sa kanyang tiyan na nagpapaalala sa kanya ng emergency C-section na kanyang pinagdaanan ilang oras lang ang nakalipas. 3 maliliit na anghel, 3 dahilan para lumaban. Dahan-dahan siyang bumangon, sinusuportahan ang sarili sa gilid ng kama. Bawat galaw ay isang pagsubok, ngunit kailangan niyang makita ang kanyang mga anak. Ang kanyang triplets. Nananatili pa sila sa incubator, maliliit at marurupok. Ngunit para sa kanya, sila ang pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Nakatayo sa tabi ng pinto ang kanyang asawa, si Javier Alfonso de Villa. Nakasuot ito ng mamahaling itim na suit, tila hindi nababagay sa sterile na kaputian ng ospital. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Walang init sa mga matang dati puno ng pagmamahal. Tila isa lamang siyang estranghero. Javier! Tawag ni Liana. Mahina ang boses. Ang mga bata. Kamusta sila? Hindi sumagot si Javier. Sa halip, lumapit ito. Hindi para alalayan siya, kundi para iabot ang isang folder. Ang lamig ng kanyang titig ay higit pa sa lamig ng aircon sa silid. We need to talk, sabi nito sa isang boses na parang transaksyon sa negosyo. Sumunod ka sa akin. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palabas. Nag-aalangan man ay sumunod si Liana. Dahan-dahan ang bawat hakbang, iniinda ang sakit ng kanyang tahi. Sa bawat yabag niya sa pasilyo, nararamdaman niya ang papalapit na panganib. Hindi ito ang Javier na kanyang pinakasalan. Huminto sila sa isang tahimik na bahagi ng hallway, malayo sa mga nurses' station. Dito, sa ilalim ng malamlam na ilaw, binuksan ni Javier ang folder at inilabas ang ilang piraso ng papel. Ano yan? Tanong ni Liana, habang isang pamilyar na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Divorce papers. Diretsong sagot ni Javier, walang emosyon. Tila nabingi si Liana. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, ngunit hindi niya maintindihan. Ano Javier? Hindi kita maintindihan. Kagagaling ko lang sa operasyon. Kakapanganak ko lang sa mga anak natin. Exactly, sabi ni Javier, at sa pagkakataong yon, nakita ni Liana ang isang kislap sa mga mata nito. Hindi pagmamahal, kundi pagkainis. The company is entering a crucial funding round. I'm about to secure a $500 million deal that will solidify my legacy. I cannot afford any liabilities. Liabilities? Halos pabulong na tanong ni Liana. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ganoon ang tingin mo sa amin? Sa mga anak mo? Mga pananagutan? Be realistic, Liana. 3 premature na sanggol. Isang asawang hindi makakapagtrabaho. It's a financial and emotional drain I cannot have right now. Tinatanggal ko lang ang mga balakid. Inilapag ni Javier ang mga papel sa isang bench sa tabi nila, kasama ang isang mamahaling pluma. Pirmahan mo na to. I've been generous. May maliit na settlement para makapagsimula ka. After that, you're on your own. Gumuho ang mundo ni Liana. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang ama ng kanyang mga anak, ay tinatapon siya na parang basura sa mismong panahong pinakakailangan niya ito. Hinawakan niya ang braso nito, nagmamakaawa. Javier,
Please, wag mong gawin to. Pamilya tayo. Ang mga anak natin, kailangan kanila. Kailangan kita. Marahas na iwinaksi ni Javier ang kanyang kamay. Tapos na tayo, Liana. I've made up my mind. Ang sakit ng pagtatakwil ay higit pa sa sakit ng kanyang operasyon. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata, bumabagsak sa malamig na sahig ng ospital. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinampot niya ang pluma. Tila 100 libra ang bigat nito. Tiningnan niya ang linya kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Sa ibabaw nito, ang pirma ni Javier, matatag at kampante. Ang pirma niya ang magiging hudyat ng kanilang katapusan. Isang patak ng luha ang pumatak sa papel, bahagyang nagpamantsa sa tinta. Huminga siya ng malalim at sa gitna ng kanyang gumuguhong mundo, pinirmahan niya ito. Kinuha ni Javier ang mga papel nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Good, sabi nito. Mas pinadali mo ang lahat. Tumalikod ito at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos na humahakbang papalayo ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Hindi ito lumingon. Kahit isang beses, naiwan si Liana na mag-isa sa pasilyo, nakasandal sa pader para hindi bumagsak. Ang sakit, ang galit, ang pagkalito, lahat ay naghalo-halo sa loob niya. Ngunit nang mapatingin siya sa direksyon ng nursery, sa silid kung saan naroon ang 3 maliliit na nilalang na nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay, ang kanyang pagdadalamhati ay dahan-dahang napalitan. Hindi ito ang katapusan. Hindi pwedeng maging ito ang katapusan. Nanginginig pa rin. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang hospital gown. May isang tao siyang kailangang tawagan, ang nag-iisang tao na mapagkakatiwalaan niya ng buo. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot sa kabilang linya. Ate Isa, sabi ni Liana. Ang boses ay basag, ngunit may bagong determinasyon. Kailangan kita. Ibinaba niya ang tawag at kasabay nito, isang nurse ang lumapit sa kanya. May pag-aalala sa mukha. Ma'am, okay lang po ba kayo? May kailangan po ba kayo? Tumingin si Liana sa nurse. Ang mga mata ay namumugto pa, ngunit may apoy na ngayoy nagsisimulang mag-alab. Inayos niya ang kanyang tayo, kahit pa nananakit ang kanyang buong katawan. Wala po, sagot niya. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Kailangan ko lang pong magpalakas. Pagkatapos umalis ng nurse, dahan-dahang naglakad pabalik si Liana sa kanyang silid. Bawat hakbang ay tila may dalang bigat, hindi dahil sa sakit ng operasyon, kundi dahil sa bigat ng katotohanang idinulot ni Javier. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang katahimikan ng silid ay binabasag lamang ng mahinang ugong ng mga aparato. Doon, sa ilalim ng mapusyaw na ilaw, hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi nagtagal. Isang marang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Liana? Isang boses na puno ng pag-aalala. Isang boses na kilalang kilala niya. Ate Isa, sagot ni Liana. Ang boses ay garalgal. Bumukas ang pinto at pumasok si Attorney Isabela, Isa Cruz. Hindi siya ang abogadong kilala ng lahat. Matapang, matalas, at laging formal. Ang pumasok ay ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang ate na may bakas ng pag-aalala sa mukha. Mabilis itong lumapit at niyakap si Liana nang mahigpit. Sa yakap na yon, gumuho ang lahat ng natitirang lakas ni Liana. Humagulgol siya sa balikat ni Isa, inilalabas ang lahat ng sakit, galit at pagtataksil na kinimkim niya sa pasilyo kanina. Wala na, Isa. Wala na. Paulit-ulit niyang sabi, sa gitna ng kanyang pag-iyak. Iniwan niya kami. Tinawag niya kaming liabilities. Hinaplos ni Isa ang likod niya. Shh, I know, narinig ko lahat. Nandito na ako. Nang medyo kumalma na si Liana, marahan siyang inihiwalay ni Isa at pinaupo ng maayos. Tiningnan siya nito sa mata, ang pag-aalala ay napalitan ng matatag na determinasyon. Makinig ka sa akin, Liana. Seryosong sabi ni Isa. Hindi pa tapos ang lahat.
Sa katunayan, ngayon pa lang tayo magsisimula. May inilabas si Isa na isang makapal na folder mula sa kanyang leather briefcase. Inilatag niya ito sa mesang nasa tabi ng kama. Matagal ko nang pinaghahandaan ito. Alam kong darating ang araw na ito. Naguguluhang tiningnan ni Liana ang mga dokumento. Ano yan? Ito ang proteksyon ninyo, paliwanag ni Isa habang binubuklat ang mga pahina. Bago pa man kayo ikasal ni Javier, tiniyak ng pamilya mo, lalo na ng lolo mo, na mapoprotektahan ka. Ang prenuptial agreement na pinirmahan nyo, akala ni Javier ay pabor sa kanya. Ang hindi niya alam, may mga dormant clauses doon na mapapagana lamang sa ilalim ng mga particular na kondisyon, tulad ng abandonment, cruelty, or unjust separation. Ang ginawa niya sa pasilyo kanina, na-trigger niya lahat. Itinuro ni Isa ang isang partikular na talata. Ayon dito, sa oras na mapatunayang inabando na kanya, sa panahon ng iyong kahinaan, lahat ng karapatan niya sa anumang shared assets ay mawawala. At higit sa lahat, ang kustodya ng mga bata ay mapupunta sa iyo ng buo at hindi mapag-aalinlanganan. Parang nabunutan ng tinik si Liana, ngunit mayroon pa ring takot sa kanyang puso. Pero makapangyarihan si Javier, kaya niyang baliktarin ang lahat sa korte. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Isa. Doon siya nagkakamali. Akala niya, ang kalaban niya ay isang simpleng Liana Reyes. Ang hindi niya alam, ang babanggain niya ay ang buong bigat ng Quitin Tac Soliman Hall. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, isang alaala ang bumalik sa isipan ni Liana. Isang hapunan, maraming taon na ang nakalipas bago pa man pumanaw ang kanyang ina. Mag-ingat ka sa ambisyon ng lalaking yan, anak. Bulong ng kanyang Mami Elara habang pinagmamasdan nila si Javier na masayang nakikipag-usap sa kanyang lolo. Ang mga taong masyadong gutom sa kapangyarihan, kadalasan ay walang puwang sa kanilang puso para sa anupaman. Noon, ipinagtanggol niya si Javier. Ngayon, nauunawaan na niya ang lahat. Ang Soliman Hale Trust. Bulong ni Liana, hindi niya alam. Hindi niya alam, pagpapatibay ni Isa, at hindi niya kailangang malaman. Sa ngayon, ito ang plano, mananatili tayong tahimik. Hahayaan natin siyang isipin na nagtagumpay siya, na wala kang laban, na isa ka lang talo ng ina, na walang mapupuntahan. At habang abala siya sa pag-akyat sa tuktok, hindi niya mamamalayan na ang bawat hakbang niya ay patungo sa sarili niyang pagbagsak. Natahimik si Liana, pinoproseso ang lahat. Ang plano ay perpekto, ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Ate Isa, para ba itong paghihiganti? Hinawakan ni Isa ang kamay niya. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng katapatan. Hindi ito paghihiganti, Liana. Ito ay katarungan. Ito ay para sa 3 batang natutulog sa nursery. Ito ay para sa kinabukasan nila na sinubukang ipagkait ng sarili nilang ama. Ikaw ang kanilang tagapagtanggol at ako ang sayo. Tumingin si Liana sa direksyon ng nursery. Sa isip niya, nakikita niya ang maliliit na mukha ng kanyang mga anak. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang lahat. Ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Tumango siya kay Isa. Isang desididong pagtango. Sige, gagawin natin ang plano. Ano ang unang hakbang? Pagkalabas mo rito, sabi ni Isa, hindi ka uuwi sa bahay ninyo ni Javier. May inihanda na akong lugar para sa inyo sa Tagaytay. Ligtas, pribado, at may lahat ng kailangan ninyo. Magsisimula kayo ng bagong buhay, malayo sa kanya, habang ako ang bahalang gumalaw dito sa Manila. Muling tumango si Liana, mas matatag na ngayon. Tinanggap niya ang kanyang bagong papel. Hindi na siya ang asawang nagmamahal ng bulag.
Isa na siyang inang gagawin ng lahat para protektahan ang kanyang mga anak. Samantala, sa isang high-tech na opisina sa puso ng Bonifacio Global City, nakatanggap si Javier Alfonso de Villa ng isang email. Ito ay mula sa kanyang abogado. Kinukumpirma na ang divorce petition ay opisyal nang naihain sa korte. Isang ngiti ng kasiyahan ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tagumpay. Binuksan niya ang gallery sa kanyang telepono. Walang pag-aalinlangan, pinindot niya ang Select All sa folder ng mga litrato nila ni Liana. Mula sa kanilang kasal, sa mga travel nila, hanggang sa mga huling sandali bago ito manganak. At sa isang pindot lang, binura niya ang lahat. Pagkatapos, hinanap niya ang pangalan ni Liana sa kanyang mga contact at pinindot ang block this caller. Tapos na. Malinis na. Walang nang balakid. Para sa kanya. Ang kabanata ni Liana sa kanyang buhay ay tuluyan ng nagsara. Ang salamin at bakal ng De Villa Tower ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw sa Makati. Isang testamento sa kapangyarihan at ambisyon ng nag-iisang hari nito, si Javier Alfonso de Villa. Sa loob ng boardroom sa pinakatuktok ng gusali, ang hangin ay puno ng tensyon at pag-asa. Lahat ng miyembro ng board of directors ay nakatingin sa kanya, naghihintay. Good morning everyone, simula ni Javier. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Naglakad siya sa harap ng malaking bintana na may tanawin ng buong syudad. As you know, the Ethelred Capital funding is not just a goal. It is our destiny. It is the final step to becoming the undisputed leader in Southeast Asia. Nagpatuloy siya sa paglalahad ng kanyang mga plano, mga numero, mga projection, mga estratehiya. Ang bawat salita ay tiyak. Ang bawat galaw ay may kumpiyansa. Siya ang maestro at ang korporasyon ang kanyang orkestra. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, huminto siya at tiningnan ang bawat isa sa kanila. I want to assure all of you, sabi niya, bahagyang nag-iba ang tono, mas personal, that my focus, my entire being, is dedicated to this company. There will be no distractions. That is why I have to inform you that my marriage with Liana Reyes has come to an end. I am now, for all intents and purposes, solely married to De Villa Corporation. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay tumango na, tila sumasang-ayon sa sakripisyo. Para sa kanila, ito ay isang patunay ng kanyang walang kapantay na dedikasyon. Isang leader na handang isantabi ang personal na buhay para sa tagumpay ng kumpanya. Wala nang balakid. Pagtatapos ni Javier, it's full speed ahead. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang opisina sa BGC na halos kasing laki ng kay Javier, si Ricardo Ricky Sandoval, CEO ng Sandoval Holdings, ay nakikinig sa ulat ng kanyang chief strategist. And sources say, Mr. De Villa himself announced it to his board this morning. The divorce was finalized in record time. Very quiet, very clean, sabi ng strategist. Sumimangot si Ricardo habang pinapaikot-ikot ang isang ballpen sa kanyang mga daliri. Masyadong malinis, sabi niya. Liana Reyes wasn't a public figure. Hindi siya pala socialite. She was devoted to him. Tapos bigla na lang, habang dinadala ang tatlong anak niya, makikipaghiwalay? Something is off. Tiningnan niya ang kanyang strategist. Javier is arrogant, but he's not stupid. A messy divorce during a major funding round is corporate suicide. He must have done something drastic to silence her. Ang interes sa mga mata ni Ricardo ay hindi na lamang tungkol sa kompetisyon. Ito ay naging personal. May naamoy siyang kahinaan sa kanyang karibal. Habang ang mga pating sa mundo ng korporasyon ay nagsisimulang mag-amuyan ng dugo sa tubig, isang nondescript na van ang tahimik na bumibiyahe palabas ng Metro Manila. Sa loob nito, si Liana Reyes ay mahigpit na yakap ang isa sa kanyang mga anak, habang ang dalawa pa ay mahimbing na natutulog sa mga state-of-the-art na portable incubator na inihanda ni Isa.
Pagkatapos ng ilang linggo sa ospital, sa wakas ay pinayagan na silang umuwi. Ngunit hindi sa penthouse na dati niyang tinawag na tahanan. Ang biyahe patungong Tagaytay ay tahimik. Bawat kilometrong lumalayo sila sa Manila ay tila 1 kilometro palayo sa sakit ng nakaraan. Nang huminto ang van sa harap ng isang malaking gate na natatakpan ng mga halaman, bumukas ito at tumambad sa kanila ang isang magandang bahay na may malawak na hardin at tanawin ng Taal Lake. Ang hangin ay sariwa, malayo sa polusyon ng syudad. Sinalubong sila ng 2 pinagkakatiwalaang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya Soliman. Sa loob ng bahay lahat ay nakahanda. Isang fully equipped nursery, mga pagkain, at lahat ng kailangan ng isang bagong ina at ng kanyang 3 sanggol. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakahinga ng maluwag si Liana. Inilapag niya ang kanyang mga anak sa kanilang mga kuna. Isa-isa. Pinagmasdan niya ang kanilang maliliit na mukha, ang payapa nilang pagtulog. Dito, sa lugar na ito, ligtas sila. Dito kaya niyang buuin muli ang kanilang mundo. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Tumayo si Liana sa balkonahe, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa lawa. Ang kulay kahel na langit ay tila isang pangako ng bagong umaga. Mahirap, masakit. Ngunit ito na ang kanilang bagong simula. Gabi na sa Manila. Bumalik si Javier sa kanyang penthouse. Ang lawak at karangyaan nito ay tila sumisigaw ng tagumpay. Nagbuhos siya ng isang baso ng whiskey at tumayo sa harap ng bintanang salamin, katulad ng ginawa niya kanina sa opisina. Ang syudad ay isang karagatan ng mga kumikinang na ilaw sa ilalim niya. Ito ang kanyang kaharian. Nakuha niya ang gusto niya. Malaya na siya. Ngunit sa gitna ng perpektong tagpong iyon, isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang katahimikan ng isang bahay na dati may halakhak, may malambing na tinig na sasalubong sa kanya. Isang iglap. Naramdaman niya ang isang kakaibang lungkot. Isang pakiramdam ng pag-iisa. Mabilis niya itong iwinaksi. Ininom niya ang kanyang whiskey. Weakness, sabi niya sa sarili. Emotions are for the weak. Ang mahalaga ay ang legasiya, ang kapangyarihan, ang tagumpay. Samamantala, sa opisina ni Ricardo Sandoval, bago ito umuwi, tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant. Carla, sabi niya, ang boses ay seryoso. Gusto kong imbestigahan mo ang lahat, tungkol sa diborsyo ni Javier de Villa. Kausapin mo kung sinong kailangang kausapin. Bayaran mo kung sinong kailangang bayaran. May naamoy akong mali. At gusto kong malaman kung ano yon. Ang mga araw sa Tagaytay ay may ibang ritmong sinusunod, malayo sa ingay at pagmamadali ng syudad. Para kay Liana, ang bawat araw ay isang sayaw. Isang masalimuot, ngunit magandang sayaw ng pagiging ina sa 3 sanggol. Ang amoy ng antiseptic sa ospital ay napalitan na ng amoy ng baby powder at gatas. Ang tunog ng mga monitor ay napalitan na ng mahinang pag-ungol, pag-iyak, at paminsan-minsang halakhak ng kanyang mga anak. Ang umaga ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Sa pagpapadede sa isa, pagpapatulog sa pangalawa, at pagpapatahan sa pangatlo, ito ay isang pagod na puno ng pagmamahal, isang pagod na nagbibigay buhay. Sa mga bihirang sandali ng katahimikan, kapag ang 3 anghel ay sabay-sabay na natutulog, nauupo siya sa hardin, hawak ang isang libro na hindi naman niya nababasa, at pinagmamasdan lamang ang payapang tanawin ng lawa. Dito, unti-unti niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Isang hapon, habang marahang idinuduyan ng isa sa kanyang mga anak, tumunog ang kanyang tablet. Isang video call mula kay Isa. Agad niya itong sinagot. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ate Isa, bati niya. Mahina ang boses,
para hindi magising ang sanggol. Kamusta ang mga prinsesa at ang kanilang reyna? Masayang bati ni Isa mula sa kanyang opisina sa Manila. Sa likod nito ay kitang-kita ang nagmamadaling takbo ng buhay sa syudad na tila milya-milya na ang layo kay Liana. Heto, lumalaban. Nakangiting sagot ni Liana. Ikaw, kamusta ang laban diyan? Everything is proceeding as planned, sabi ni Isa. Javier is on top of the world. Palabas sa mga magazine, laman ng mga business news. He's building his narrative as the brilliant, unattached CEO, sacrificing everything for his company. Hayaan mo siyang magpakasaya sa kanyang entablado. Hindi niya alam. Tayo ang nagsusulat ng huling script. Ang mga salita ni Isa ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ngunit mayroon pa ring bahagi sa kanyang puso na kumikirot sa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Javier. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dala ng kuryosidad, binuksan ni Liana ang isang sikat na business news website. At naroon nga siya, isang malaking litrato ni Javier, nakangiti, matagumpay. Ang headline, Manila's Most Eligible CEO, Javier De Villa on Sacrifice, Success, and a Solitary Path to Greatness. Napahinto ang kanyang paghinga. Solitary path? Nag-iisa? Tila nabura ang kanyang pagkatao, ang kanilang pinagsamahan, ang tatlong anak na bunga ng kanilang pagmamahalan. Isa siyang multo, isang talababa, sa kwento ng kanyang kadakilaan na madali lang burahin. Isang saglit na kirot ang kanyang naramdaman, hindi na galit, kundi isang malalim na lungkot para sa lalaking minsan niyang minahal, na ngayoy tuluyan ng nabulag ng sariling ambisyon. Habang si Liana ay nakikipaglaban sa mga multo ng nakaraan, sa Maynila, may isang taong naghuhukay nito. Sa opisina ni Ricardo Sandoval, ipinatong ng kanyang assistant na si Carla ang isang maliit na digital recorder sa kanyang mesa. Nakuha ko po, sir, sabi ni Carla. Medyo kinakabahan. It took some convincing at malaking donation sa paboritong charity ng head nurse, pero may isang staff sa St. Luke's na naglakas ng loob. Isang junior nurse na na-transfer sa ibang department pagkatapos ng insidente. Sabi niya, hindi raw niya makalimutan ang lamig sa boses ni Mr. De Villa. Tumingin si Ricardo sa recorder na tila ito ay isang gintong susi. Play it. Pinindot ni Carla ang play button. Sa simula, puro static at mahihinang tunog ng ospital ang maririnig. Pagkatapos, ang basag na boses ni Liana, nagmamakaawa. At sumunod, ang boses ni Javier, malamig, matalas, at walang anumang emosyon. Be realistic, Liana. 3 premature na sanggol. It's a financial and emotional drain I cannot have right now. I cannot afford any liabilities. Liabilities. Pinindot ni Ricardo ang stop. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa opisina. Tumiim ang bagang ni Ricardo. Isang malamig na galit ang gumuhit sa kanyang mga mata. Isa rin siyang ama. Ano man ang kompetisyon nila sa negosyo, may mga linya na hindi dapat tawirin. At si Javier, tinawid niya ang pinakasagradong linya sa lahat. Every king has a secret, Carla. Mahinang sabi ni Ricardo. At ang sikreto ni De Villa ay ang tunog ng kasakiman. Kinuha niya ang recorder at isinaksak sa kanyang laptop. Kinopya niya ang audio file. Binuksan niya ang kanyang email at nagsimulang mag-type. Ang email ay para sa isang sikat, ngunit controversial na business blogger na kilala sa paglalathala ng mga blind item at mga di kumpirmadong kwento tungkol sa mga makapangyarihang tao. Attach this file. Utos niya kay Carla. No names mentioned, just refer to him as a certain CEO of a major Makati-based corporation known for his recent personal sacrifices. Tumingin si Ricardo sa screen, nag-isip ng perpektong pamagat na kukiliti sa imahinasyon ng lahat at magsisimula ng apoy na hindi na makokontrol ni Javier. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumisi siya. Subject line, dikta niya. CEO of the Year or Monster of the Year.
Pinindot niya ang send. Ang tunog ng pag-click ng mouse ay halos hindi maririnig. Ngunit para sa kanya, ito ang tunog ng unang putok ng kanyon sa isang digmaang ngayon pa lang nagsisimula. Si Javier Alfonso de Villa ay nasa gitna ng isang tawag sa telepono kasama ang isang potential investor mula sa Hong Kong. Ang bawat salita niya ay kalkulado. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansang nagmumula sa sunod-sunod na tagumpay. Yes, Mr. Chen. The projections are not just optimistic, they are conservative. Sabi niya, isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. The Villa Corporation is not just growing, it is conquering. Habang nagsasalita siya, napansin niya ang kanyang sekretarya na nag-aalangang pumasok sa kanyang opisina, may hawak na tablet. Sinimangutan niya ito, isang senyas na huwag siyang istorbohin. Ngunit iginiit nito ang sarili, inilapag ang tablet sa kanyang mesa na naka-off ang screen at mabilis na umalis. Nang matapos ang tawag, inis na kinuha ni Javier ang tablet. Ano ang napaka-importanting bagay na ito na hindi makapaghintay? Pagbukas niya ng screen, isang website na may madilim na background ang bumungad sa kanya. Isang blog na kilala sa mga inside scoops at chismis sa mundo ng korporasyon. At sa pinakatuktok, sa malalaking titik, ay ang pamagat na tila isang suntok sa kanyang sikmura. CEO of the Year or Monster of the Year, the cold hard truth behind a recent high-profile divorce. Hindi binanggit ang kanyang pangalan, ngunit alam niya. Sinimulan niyang basahin. Ang artikulo ay puno ng mga pahiwatig. A certain Makati-based tycoon, a recent triple blessing, a hospital hallway, at pagkatapos, ang pinakamatinding dagok, isang naka-embed na audio player. Nanginginig ang kanyang kamay habang isinusuot niya ang kanyang wireless earphone. Pinindot niya ang play. At doon, narinig niya ang kanyang sariling boses. Malamig, walang kaluluwa. Liabilities. Isang salita. Ngunit sapat na yon para wasakin ang lahat. Isang nag-aapoy na galit ang biglang sumiklab sa loob ni Javier. Hindi ito maaari. Sino ang naglakas ng loob? Sa isang iglap, ibinalibag niya ang tablet sa pader na gawa sa salamin. Ang tunog ng nabasag na screen ay umalingaw-ngaw sa malawak niyang opisina, kasabay ng kanyang malakas na pagmumura. Get me my PR team! Now! Sigaw niya sa intercom. Sa loob ng isang oras, ang artikulo ay kumalat na parang apoy. Nagsimula bilang bulungan, naging usap-usapan, at ngayoy isang sigaw na hindi na mapipigilan. Ang De Villa Corporation ay agad na naglabas ng isang pahayag. Tinatawag ang artikulo na baseless, malicious, at a desperate attempt by our competitors to tarnish our reputation. Nagpatawag si Javier ng isang emergency press conference. Sa harap ng mga kamera at nagtatanong ng mga mata ng mga reporter, sinubukan niyang kontrolin ang sitwasyon gamit ang kanyang karaniwang sandata. Ang kanyang arogansya. I will not dignify such a cowardly, anonymous attack with a detailed response, sabi niya. Ang panga ay naninigas. My personal life is my own, and it has no bearing on my ability to lead this company to unprecedented heights. Pero, Mr. De Villa, tanong ng isang reporter, totoo po ba ang audio recording? That recording is inadmissible, unverified, and taken out of context. Mabilis niyang sagot. This press conference is over. Tumalikod siya at umalis. Iniwan ng isang silid na puno ng mas marami pang tanong kaysa sa mga sagot. Akala niya, ang kanyang pagiging matatag ay magpapakita ng lakas. Ngunit sa mata ng publiko, ito ay nagmistulang pag-iwas. Pagbalik niya sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang pribadong linya. Isang pangalan ang lumabas sa screen, si Mr. Watanabe, isa sa mga pinakamahalagang Japanese investor na una niyang kinumbinsi. Javier-san, bati ni Mr. Watanabe. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkabahala. I saw the news.
My partners in Tokyo, they are expressing some concern. Integrity is very important in our culture, both in business and in personal matters. It's a smear campaign, Kenji-san. Git ni Javier, sinisikap panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nothing more. I hope so, sagot ni Mr. Watanabe. We will be watching very closely. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Javier ang isang patak ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang ang kanyang kapangyarihan ay hindi pala ganap. Ang kanyang perpektong mundo ay nagkakaroon na ng bitak. Kailangan niyang ayusin ito. Kailangan niyang patahimikin si Liana. Kailangan niyang pilitin itong maglabas ng isang pahayag. Sabihin na ang lahat ay kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nag-swipe sa screen. Hahanapin niya ang numero ni Liana. Contacts. Lee. At doon siya natigilan. Wala. Walang Liana. Sa kanyang mga contact, bigla niyang naalala ang gabi sa kanyang penthouse, ang pagbubura niya sa lahat ng litrato, ang pag-block niya sa numero nito. Sa kanyang pagmamadaling burahin ito sa kanyang buhay, binura rin niya ang tanging paraan para makontak ito. Sinubukan niyang tawagan ang kanilang dating landline. The number you have dialed is no longer in service. Tinawagan niya ang mga kaibigan nito. Walang sumasagot. Tila lahat sila ay naglaho kasama niya. Isang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ang gumapang sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya pa naranasan kailanman. Siya, si Javier Alfonso de Villa, ay hindi makontak ang isang taong akala niya ay kaya niyang kontrolin kahit kailan niya gusto. Habang nakatitig siya sa kawalan, isang ping ang tumunog mula sa kanyang laptop. Isang bagong email ang nagpadala, Ethelred Capital. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ito. Ito na marahil ang pag-atras nila sa deal, ngunit ang laman ng email ay iba. Dear Mr. De Villa, in light of recent developments reported in the media and as part of our standard due diligence protocol, we will be sending a senior representative to Manila to re-evaluate the situation on the ground. She will be arriving next week to meet with you and your team. Her name is Miss Sofia Soliman. Ang artikulo sa blog ay parang isang batong ibinato sa isang payapang lawa. Kahit sa tahimik na santuwaryo ni Liana sa Tagaytay, ang mga alon nito ay umabot. Nabasa niya ang mga komento, ang mga espekulasyon, ang unti-unting pagbaling ng opinyon ng publiko laban kay Javier. May isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng munting kasiyahan, isang patunay na hindi siya nababaliw, na ang sakit na dinanas niya ay totoo. Ngunit may mas malaking bahagi sa kanya na nakaramdam ng kaba. Ang apoy ay nagsimula na at hindi niya alam kung gaano kalaki ang masusunog nito. Isang umaga, habang pinapatulog niya ang kanyang mga anak, dumating si Isa, dala-dala ang bigat ng mga balita mula sa Maynila. Hindi ito ang karaniwang masayahing si Isa. May seryosong determinasyon sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang tawagan ang lahat ng dati nating kaibigan. Bungad ni Isa habang nagtitimpla ng kape sa kusina. He's desperate. Sinusubukan kanyang hanapin para piliting maglabas ng statement na kasinungalingan ng lahat. Hindi niya ako mahahanap, mahinang sagot ni Liana habang tinitingnan ng isa sa kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Alam ko, sabi ni Aiza, pero hindi iyon ang pinakamalaking balita. Lumapit si Isa sa kanya, umupo sa tapat niya sa dining table. Dumating na ang email na hinihintay natin mula sa Ethelred Capital. Biglang tumibok ng mabilis ang puso ni Liana. Ito na. Anong sabi nila? Atras na ba sila sa deal? Umiling si Isa. Isang kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi mabasa ni Liana. Hindi. Sa katunayan, mas pinabilis nila ang proseso. Magpapadala sila ng senior representative para i-assess ang sitwasyon.
Pero bakit? Hindi ba't masama ito para sa kanila? Ang eskandalo? Naguguluhang tanong ni Liana. Diyan ka nagkakamali, Liana, sabi ni Isa at inilapit nito ang kanyang upuan. Akala mo ba? Nagkataon lang ang lahat. Ang paglabas ng odiyo? Ang tiyempo. Liana, oras na para malaman mo ang buong katotohanan. Huminga ng malalim si Isa. Ang Ethelred Capital ay hindi isang ordinaryong investment firm. Ito ay isang subsidiary, isang braso ng isang mas malaki at mas makapangyarihang nilalang. Ito ay isa sa maraming kumpanya na nasa ilalim ng Quintin Tax Solomon Hale. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Liana. Ang tasa ng kapeng hawak niya ay bahagyang nanginig. Paulit-ulit na umikot sa isip niya ang mga salita ni Isa. Sinusubukang unawain ang kahulugan nito. Ano? Ang buong proseso ng due diligence, ang mga negosasyon, ang bilyon-bilyong dolyar na pinapangarap ni Javier. Lahat ng yon ay nasa ilalim ng ating kontrol mula pa sa simula. Paliwanag ni Isa, ang boses ay kalmado ngunit matatag. Pinapasok natin siya sa isang hawla na akala niya ay isang palasyo. Bawat dokumentong binabasa niya, bawat taong kinakausap niya mula sa Ethelred ay direktang nag-uulat sa atin. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Si Liana ay napatingin sa kanyang mga kamay, pagkatapos ay sa kanyang mga anak na natutulog. Ang laki ng sitwasyon ay tila isang dambuhalang alon na handa siyang lamunin. Ang kapangyarihang hawak niya ngayon. Ito ay nakakatakot. Ito ay sapat na para hindi lang pabagsakin si Javier, kundi para durugin siya ng walang anumang bakas. Naalala niya ang kanyang lolo Sebastian, ang nagtatag ng trust. Isang gabi, habang nakaupo sila sa hardin, tinuruan siya nito tungkol sa kapangyarihan. Ang tunay na lakas, apo, sabi ng matanda, ay hindi ipinapakita. Ito ay nararamdaman. Hindi ito isang espada na iwinawasiwas, kundi isang kalasag na hindi nakikita. Gamitin mo ito para magprotekta, hindi para manakit. Ngayon, naiintindihan na niya, tumingin siya kay Isa. Ang kanyang mga mata ay puno ng bigat ng isang responsibilidad na ngayon niya lang lubusang naintindihan. Kaya pala ganoon na lang ang tiwala mo. Tumango si Isa. Ang tanong ngayon, Liana, ay nasa iyo. Ngayong alam mo na ang lahat, anong gusto mong gawin? Isang salita mo lang, ititigil natin ito. Isang salita mo lang, ibibigay natin kay Javier ang pangarap niya at mabubuhay kayo ng payapa. O, isang salita mo lang, itutuloy natin ang plano at hahayaan natin siyang harapin ang hustisya. Tumingin muli si Liana sa kanyang 3 anak. Ang kanilang mga inosenteng mukha, ang kanilang payapang paghinga. Hindi ito para sa kanya. Hindi ito paghihiganti para sa kanyang nasirang puso. Ito ay para sa kanila. Para sa kinabukasan na muntik nang ipagkait sa kanila. Para sa pagbibigay ng leksyon na ang mga tao ay hindi liabilities, na basta-basta na lang itinatapon. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay puno ng kapayapaan at isang matatag na desisyon. Ituloy niyo, sabi niya kay Isa. Pero siguraduhin niyong ang katarungan ang mananaig, hindi ang galit. Tumango si Isa, isang ngiti ng paghanga ang nakaguhit sa kanyang mukha. Masusunod. Sa De Villa Tower, si Javier at ang kanyang buong team ay nasa state of high alert. Naghahanda sila para sa pagdating ng kinatawan ng Ethelred Capital. Ang buong kinabukasan ng kumpanya ay nakasalalay sa pagbisitang ito. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa executive floor, lahat sila ay napatayo. Inayos ni Javier ang kanyang necktie, isang peking ngiti ang ipinaskil sa kanyang mukha. Handang salubungin kung sino man ang darating. Mula sa elevator, isang babae ang lumabas.
Siya ay nasa mga 60s, may suot na eleganteng business attire, ang kanyang buhok ay may mga bahid na ng kulay pilak, at ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at karunungan. Ang kanyang mga mata ay matalas at tila nakikita ang kaluluwa ng sinumang kanyang titingnan. Naglakad siya palapit kay Javier at inilahad ang kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay kalmado at hindi mabasa. Mr. De Villa, sabi niya sa isang boses na formal at may autoridad. I appreciate you making time for me. I am here on behalf of Ethelred Capital. The pleasure is all mine, sagot ni Javier, buong lakas na nakipagkamay. Welcome to De Villa Corporation, Miss Soliman, pagtatapos ng babae, habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Sofia Soliman. Ang pagdating ni Sofia Soliman ay nagdala ng isang bagong uri ng kuryente sa De Villa Tower. Hindi ito ang karaniwang tensyon na dulot ng isang malaking deal. Ito ay isang tahimik na pressure. Isang pakiramdam na bawat galaw at salita ay tinitimbang at sinusuri ng isang pares ng mga matang nakakakita ng higit pa sa mga numero sa papel. Ginawa ni Javier ang lahat para mapabilib ito. Ipinagmalaki niya ang mga tagumpay ng kumpanya, ang mga makabagong teknolohiya, ang kanyang walang kapantay na pamumuno. Ngunit sa bawat pagtatangka niyang idirekta ang usapan sa negosyo, marahang ibinabalik ito ni Sofia sa isang lugar na hindi niya inaasahan. Isang gabi, dinala niya ito sa isang mamahaling restaurant na may tanawin ng buong syudad para sa isang business dinner. Ang ilaw ng mga gusali ay kumikinang na parang mga diamante sa ilalim nila. Ito ang kanyang teritoryo. Dito, siya ang hari. As you can see, Miss Soliman, our 5-year projection shows a 300% growth in market share, sabi ni Javier habang itinituro ang skyline. We are not just building a company, we are building an empire. Tumango si Sofia, humigop ng kanyang tsa at tiningnan siya, hindi ang tanawin. An impressive vision, Mr. De Villa, but empires are built by people. How do you inspire loyalty? What are the core values of your leadership? Natigilan si Javier. Inaasahan niya ang mga tanong tungkol sa revenue streams at profit margins. Our core value is excellence. Sagot niya, isang sagot na paulit-ulit na niyang sinasabi sa mga interview. We demand the best and we reward the best. And beyond the boardroom? Patuloy ni Sofia, ang boses ay malumanay, ngunit may talim. Saan po napupunta ang pamilya sa ganyang pananaw ng tagumpay? Ang tanong ay tila isang sampal. Biglang naging hindi komportable ang mamahaling upuan na kanyang inuupuan. My focus is entirely on the corporation, sabi niya. Medyo matigas ang tono. Personal matters are kept separate. Are they really? Tanong ni Sofia. At sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng ingay sa restaurant. Tanging ang titig lamang nito ang kanyang nakikita. Mr. De Villa, ano po ang pinakamahalaga sa inyo? Ang simpleng tanong ay tumama sa kanya ng husto. Ang sagot na nasa dulo ng kanyang dila ay kapangyarihan, legasiya, tagumpay. Ngunit alam niyang hindi iyon ang sagot na hinahanap nito. Pakiramdam niya ay sinusuri hindi ang kanyang balance sheet, kundi ang kanyang kaluluwa. The future, sagot niya. Isang sagot na ligtas, ngunit walang laman. The future of this company. Hindi na nagsalita pa si Sofia tungkol doon, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Sa buong gabing iyon, naramdaman ni Javier na tila siya ang sinusuri, hindi ang kanyang negosyo. Naramdaman niyang may alam si Sofia Soliman na hindi niya sinasabi. Ang arogansya niya ay unti-unting napalitan ng isang gumagapang na paranoia. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Sa kanyang malawak na penthouse, ang katahimikan ay naging isang kaaway. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang mga multo ng kanyang nakaraan. Napanaginipan niya ang kanilang lumang bahay, ang dating mansyon, na nabalot sa alikabok at kahihiyan,
Matapos malugi ang negosyo ng kanyang ama, nakita niya ang kanyang sarili bilang isang batang lalaki, nagtatago sa isang sulok habang pinapagalitan ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang ama. Isang lalaking dati makapangyarihan, ngayon isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Walang kwenta. Tignan mo ang ginawa mo sa pangalan ng pamilya. Sigaw ng isang tiyuhin sa kanyang panaginip. At ang pinakamasakit na salita na tumatak sa kanyang isipan, magiging katulad ka lang ng ama mo, isang talunan. Nagising si Javier na humihingal, ang pawis ay namumuo sa kanyang noo. Ang takot na yon, ang takot na maging isang talunan, iyon ang nagtutulak sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang tanggalin ang lahat ng liabilities. Kinabukasan sa opisina, ang takot na yon ay naging galit. Isang junior executive ang nagpresenta ng isang ulat na may maliit na pagkakamali sa isang graph. Sa normal na araw, sasabihan niya lang ito. Ngunit ngayon, hindi. Is this a joke? Sigaw ni Javier sa gitna ng meeting. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ibinato niya ang folder sa mesa. Ganito ba ang excellence na sinasabi ko? This is mediocrity. Ito ang uri ng kahinaan na nagpapabagsak sa mga kumpanya. Out! Get out of my sight! Nanginginig na umalis ang executive. Ang buong team ay natigilan. Nakayuko. Takot na maging susunod na target. Nakita nila ang halimaw na binabanggit sa blog. Ang perpektong imahe ni Javier de Villa ay tuluyan ng nagkalamat. Nang mag-isa na lang siya sa kanyang opisina, naramdaman ni Javier ang pagkawala ng kontrol. Hindi niya makontrol ang media, hindi niya mapatahimik si Sofia Soliman, at higit sa lahat, hindi niya mahanap si Liana. Sa desperasyon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ng isang pribadong investigador na dati nang nakagawa ng trabaho para sa kumpanya. I need you to find someone, sabi ni Javier. Ang boses ay malamig at mariin. My ex-wife, Liana Reyes. I want to know where she is, who she's with, everything. Use all your resources. I don't care about the cost. Lumipas ang ilang araw. Patuloy ang pagsusuri ni Sofia Soliman. Ang kanyang mga tanong ay palalim ng palalim. At si Javier, palubog ng palubog sa sarili niyang takot. Isang hapon, tumawag ang investigador. May balita ka na? Agad na tanong ni Javier. Sir, I've checked everything. Sabi ng investigador sa kabilang linya. Ang boses ay may halong pagtataka. Walang anumang financial activity sa mga account niya. Ang SSS, PhilHealth, lahat dormant. Ang mga kaibigan niya, parang sabay-sabay na nag-abroad. Ang mga kamag-anak walang masabi. Sir, I've been doing this for 20 years. Never akong nakakita ng ganito. What are you trying to say? Inis na tanong ni Javier. Nag-aalangang sumagot ang investigador. Sir, parang multo si Mrs. Reyes. Bigla na lang siyang naglaho. Ang mga salitang parang multo ay tila isang sumpa na bumubulong sa isipan ni Javier araw at gabi. Ang kawalan niya ng kontrol sa sitwasyon ay isang lason na unti-unting kumakain sa kanyang kumpiyansa. Siya, na sanay na kinokontrol ang lahat, mula sa stock market hanggang sa buhay ng mga tao, ay hindi mahanap ang isang babaeng akala niya ay pag-aari niya. Ang bawat araw na dumadaan na wala siyang balita ay isang patunay ng kanyang lumiliit na kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang ideya na desperado. Ngunit sa tingin niya ay napakatalino. Kung hindi niya kayang kontrolin ang katotohanan, kokontrolin niya ang perception ng mga tao. Kung tinatawag siyang halimaw, magpapakitang gila siya bilang isang santo. Ipinatawag niya ang kanyang buong PR at marketing team para sa isang emergency meeting. We are bleeding, sabi ni Javier. Ang boses ay hindi na sumisigaw, ngunit puno ng isang mapanganib na kalamigan. And we need to stop it. We need a grand gesture.
Something so big, so public, so undeniably good that it will erase all these malicious whispers. What do you have in mind, sir? Tanong ng pinuno ng PR, nanginginig. Tumingin si Javier sa bintana, sa syudad na gusto niyang muling sakupin. We will host the grandest charity ball this city has ever seen, deklara niya. And the sole beneficiary will be the Bahay Pag-asa Orphanage, isang lugar para sa mga batang inabandona. Anong masihigit pa sa simbolismo niyan? Isang makiawilikong plano, isang paraan para ipakitang siya, si Javier de Villa, ay may ginintuang puso, isang kampeon ng mga naapi, lalo na ng mga bata. Ito ang kanyang huling baraha, ang kanyang alas. Habang abala ang buong De Villa Corporation sa pag-oorganisa ng Gabi ng Pag-asa Charity Ball, sa kabilang gusali, may isa pang manlalaro na naghahanda ng kanyang sariling baraha. Nakatanggap si Ricardo Sandoval ng isang tawag mula sa blogger na una niyang pinadalhan ng audio file. The story is losing steam, Ricky, sabi ng blogger. De Villa's PR machine is working overtime. It's becoming a he-said-she-said situation. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa labi ni Ricardo. I know, sabi niya. That's why I'm sending you one more gift. Something that isn't a matter of opinion. Something concrete. Ipinadala niya sa blogger ang isang set ng mga dokumento na nakuha ng kanyang mga investigador. Mga bank statement ni Liana, bago ang hiwalayan, na nagpapakita ng regular na pagpasok ng pera mula sa joint account nila. At pagkatapos, mga statement pagkatapos ng hiwalayan, zero balance. Wala. Walang alimony, walang child support, walang anumang uri ng tulong pinansyal. Isang malinaw na ebidensya ng financial abandonment. He didn't just throw her away, sabi ni Ricardo sa blogger. He tried to starve her. Now you have the full picture, the voice of a monster, and the paper trail to prove it. Use it wisely, perhaps on the night of his glorious charity ball. Sa tahimik na paraiso ng Tagaytay, ang balita tungkol sa Gabi ng Pag-asa ay umabot kay Liana sa pamamagitan ni Isa. Ipinakita ni Isa sa kanya ang engranding imbitasyon online, kumpleto sa litrato ni Javier na may kasamang mga batang ulila mula sa website ng ampunan. The hypocrisy is astounding, sabi ni Isa, hindi maitago ang pagkainis. He's using abandoned children to cover up the fact that he abandoned his own. Hindi makapagsalita si Liana. Tinitigan niya ang litrato. Ang nangiti ni Javier ay perpekto. Ang mga mata ay tila puno ng kabutihan. Ngunit alam niya ang katotohanan sa likod ng maskarang yon. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Ngunit agad itong napalitan ng isang kakaibang pagod. May isa pa, sabi ni Isa. Mas seryoso ang boses. Ricardo Sandoval is planning something. My sources say he's going for the kill on the night of the gala. He has documents, financial records. He's going to expose Javier completely. Natahimik si Liana. Tumingin siya sa kanyang tatlong anak na naglalaro sa playpen sa sahig. Ang kanilang mga tawa ay pumupuno sa silid, isang musika na nagpapagaling sa kanyang puso. Naisip niya ang eksena sa gala, ang kahihiyan, ang pagbagsak, ang publikong paglilitis kay Javier. Hindi ito ang laban na gusto niya. Ang gusto lang niya ay protektahan ang kanyang mga anak at mabuhay ng payapa. Ngunit sa kabilang banda, paano niya ipapaliwanag sa kanila balang araw na hinayaan niyang magpatuloy ang isang ama na kayang manakit ng ganito nang hindi natututo ng kanyang leksyon? Hindi mo kailangang panoorin, Liana, marahang sabi ni Isa na tila nababasa ang kanyang isip. Pwede nating hayaan na lang ang mga bagay-bagay. Huminga ng malalim si Liana, hinaplos ang buhok ng isa sa kanyang mga anak. Ang kanyang desisyon ay hindi na nagmumula sa galit o sa pagnanais na maghiganti. Nagmumula na ito sa isang malalim na pag-unawa sa kung ano ang tama. Hayaan nating mangyari ang nararapat mangyari, Ate Isa, sabi niya. Ang boses ay kalmado. Ang bawat isa
ay kailangang harapin ang mga bunga ng kanilang mga pinili. Dumating ang gabi ng Pag-asa Charity Ball. Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga pinakamayayamang tao sa Pilipinas. Ang mga chandelier ay kumikinang, ang champagne ay umaagos, at ang mga pekeng ng ngiti at papuri ay naglipa na sa gitna ng lahat. Si Javier de Villa ay ang bituin. Bawat isa ay bumabati sa kanya, pinupuri ang kanyang kabutihang loob. Naramdaman niyang bumabalik na ang kontrol. Ang kanyang plano ay gumagana. Mananalo siya. Pagkatapos ng hapunan, umakyat siya sa entablado para sa kanyang talumpati. Ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa kanya. Sa likod niya, isang dambuhalang screen ang nagpapakita ng logo ng Bahay Pag-asa Orphanage. Tumingin siya sa mga mukha sa audience, mga investor, mga socialite, ang media. Nakita niya si Sofia Soliman na tahimik na nakaupo sa isang table sa harap. Ang mukha ay hindi mabasa. Huminga siya ng malalim, handa nang iligtas ang kanyang sarili. Inilapit niya ang mikropono sa kanyang bibig. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngunit bago pa man niya madugtungan ang kanyang sasabihin, isang biglaang pagkindat ang nangyari sa mga ilaw. Ang logo sa screen sa likod niya ay biglang nawala. Napalitan ito ng itim na screen sa loob ng isang segundo. Isang kolektibong paghinga ng pagtataka ang narinig mula sa audience. Tumingin si Javier sa likod niya, naguguluhan. At pagkatapos, ang screen ay muling umilaw. Hindi na nagpapakita ng logo ng ampunan, kundi isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Ang screen sa likod ni Javier ay umilaw. Hindi ito isang technical glitch. Ang lumabas ay ang pamilyar na madilim na layout ng website ng blogger. At sa malalaking puting titik, ang pamagat na bumabagabag sa kanya sa loob ng maraming linggo. CEO of the Year or Monster of the Year. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang kumalat sa buong ballroom. Ang mga bulungan ay nagsimula, mahina sa simula, na tila mga bubuyog, ngunit papalakas ng papalakas habang inilalabas ng mga tao ang kanilang mga cellphone para kumpirmahin ang kanilang nakikita. Nakatayo si Javier na tila napako sa entablado. Ang kanyang perpektong ngiti ay nanigas sa kanyang mukha. There seems to be a technical difficulty. Sinubukan niyang sabihin, ngunit ang kanyang boses ay tila nagmula sa malayo. Hindi pa siya tapos magsalita nang ang artikulo sa screen ay nag-scroll pababa, humihinto sa naka-embed na audio player. At pagkatapos, sa nakakabinging katahimikan ng ballroom, isang tunog ang pumuno sa hangin. Ang kanyang sariling boses, pinalakas, malamig, at walang kaluluwa. Be realistic, Liana. I cannot afford any liabilities. Liabilities. Ang salitang iyon ay umaling-aungaw sa bawat sulok ng marangyang silid. Kung kanina'y may mga bulungan, ngayon ay isang nakakakilabot na katahimikan ang pumalit. Ang tunog ng isang tinidor na nalaglag sa plato ay tila kasing lakas ng isang pagsabog. Ang lahat ng mga mata, daan-daang pares ng mga mata, ay nakatutok sa kanya. Hindi na sila tumitingin sa isang CEO na hinahangaan. Tumitingin sila sa isang halimaw na nahubaran. Tila nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang mga ilaw sa entablado na kanina'y nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ay tila mga spotlight ngayon sa isang interogasyon. Sinusunog ang bawat piraso ng kanyang natitirang dignidad. Idinako niya ang kanyang paningin sa audience. Nakita niya ang kanyang mga kasosyo sa negosyo, ang mga taong kanyang hinikayat na ngayon ay umiiwas ng tingin. Ang iba'y dahan-dahang umiiling. Mula sa isang table, sa di kalayuan, nahagip ng kanyang mga mata si Ricardo Sandoval. Hindi ito tumatawa o nagbubunyi. Nakaupo lang ito, kalmado, at may isang maliit, matagumpay na ngisi sa mga labi. Ang ngisi ng isang leon na sa wakas ay natalo ang kanyang karibal. Ngunit ang pinakamasakit na tanawin sa lahat ay nagmula sa table sa pinakaharap.
Nakita niya si Sofia Soliman. Hindi ito nagulat. Hindi ito galit. Mayroon lamang isang tahimik na pag-unawa sa kanyang mga mata na tila kinukumpirma lang nito ang isang bagay na matagal na niyang alam. Dahan-dahang tumayo si Sofia. Sa gitna ng katahimikan, ang kanyang pagtayo ay tila isang hatol. Inayos niya ang kanyang damit. Bahagyang tumango kay Javier. Hindi isang tango ng pagbati, kundi isang tango ng pamamaalam. At mahinahong naglakad palabas ng ballroom. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang martilyo na pumupukpok sa huling pako sa kabaong ni Javier. Ang pag-alis ni Sofia Soliman ang siyang nagsilbing hudyat. Ang pagkabigla ng mga tao ay napalitan ng pagkilos. Ang mga reporter na kanina'y nakaupo lang ay biglang sumugod papunta sa entablado. Ang kanilang mga kamera ay kumikislap na parang mga kidlat sa isang bagyo. Doon lamang natauhan si Javier. Ang kanyang instinct ay sumigaw. Takas. Mabilis siyang tumalikod, bumaba sa entablado sa kabilang panig, at halos tumakbo papunta sa service exit. Ngunit huli na ang lahat. Inabutan siya ng mga reporter sa pasilyo. Mr. De Villa, totoo po ba ang recording? Anong masasabi niyo sa paratang na inabandonan niyo ang inyong mag-ina? Ito po ba ang sakripisyo na sinasabi ninyo? Ang mga tanong ay parang mga bala. Ang mga flash ng kamera ay nakakabulag. Itinulak niya ang mga ito, walang sinasabi. Ang tanging nasa isip ay ang makatakas. Nakarating siya sa parking lot, mabilis na pumasok sa kanyang kotse at pinaharurot ito paalis. Ang mga gulong ay umiskit sa semento. Ang biyahe pabalik sa kanyang penthouse ay malabo. Hindi niya matandaan kung paano siya nakarating doon. Ang alam lang niya, nang bumukas ang pinto ng kanyang unit, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Isinandal niya ang kanyang likod sa pinto at dahan-dahang dumulas pababa sa sahig. Ang kanyang mamahaling suit ay nagusot. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay nagulo. Ang maskara ng makapangyarihang Javier Alfonso de Villa ay tuluyan ng natanggal at ang natira na lang ay isang lalaking basag at talunan. Lahat ay nawala. Sa isang gabi, ang imperyong pinaghirapan niyang itayo ay gumuho. Ang pangalang pinilit niyang linisin ay mas nadungisan pa kaysa dati. Nakatitig siya sa kawalan. Ang mga ilaw ng syudad, sa labas ng kanyang bintana, ay tila mga matang nangungutya sa kanya. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang lahat ng kanyang isinakripisyo, pati na ang kanyang pamilya, ay para maiwasan ang sandaling ito. Ngunit heto siya, sa sahig, mag-isa, naging eksakto kung ano ang pinakakinatatakutan niya. Isang talunan. Katulad ng kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang ping ang tumunog mula sa kanyang laptop sa kanyang study. Ang tunog ay tila isang kidlat sa katahimikan. Nanginginig siyang tumayo at lumapit dito. Isang bagong email. Ang nagpadala, Ethelred Capital. Ang kanyang puso ay bumagsak. Ito na, ang huling hatol. Ang subject line ay simple, ngunit puno ng bigat ng katapusan. Final decision regarding De Villa Corp. Ang email mula sa Ethelred Capital ay maikli at formal. Hindi ito isang deklarasyon ng pag-atras. Sa halip, ito ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon para sa isang huling pagpupulong kinabukasan ng umaga, sa isang pribadong opisina, sa isang di kilalang gusali, sa BGC. Isang bahagi ni Javier ang gustong huwag nang sumipot. Gusto niyang magtago, maglaho na parang bula, tulad ng ginawa ni Liana. Ngunit ang natitirang hibla ng kanyang pagkamandirigma, ang kanyang pagkadevilla ay hindi pumayag. Kung ito na ang kanyang katapusan, haharapin niya ito ng nakatayo. Kinabukasan, isinuot niya ang kanyang pinakamagandang suit, na ngayon ay tila isang costume na hindi na bagay sa kanya. Pumasok siya sa gusaling nakasaad sa email. Hindi ito isang marangyang toreng salamin tulad ng sa kanya. Ito ay isang tahimik at eleganteng gusali na may pangalang hindi niya pamilyar. Soliman Tower.
Isang asistente ang sumalubong sa kanya at ginabayan siya papunta sa isang boardroom sa pinakatuktok na palapag. Habang naglalakad sila sa pasilyo na napapalibutan ng mga lumang larawan ng mga gusali, plantasyon, at mga taong may matatag na mukha, isang pamilyar na pakiramdam ang gumapang sa kanya. Ang pakiramdam ng lumang yaman, ng kapangyarihang hindi ipinagsisigawan. Pagbukas ng pinto ng boardroom, hindi isang business presentation ang kanyang inabutan. Nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay si Sofia Soliman. Kasama ang 5 iba pang mga individual na may edad na. Lahat ay may tindig ng tahimik na awtoridad. Sila ang Board of Trustees. Wala ang mga laptop, walang mga projector. Tanging ang kanilang mga matang nakatutok sa kanya. Mr. De Villa, sabi ni Sofia, ang boses ay kalmado. Please have a seat. Naupo si Javier sa nag-iisang bakanting upuan sa dulo ng mesa. Pakiramdam niya ay nasa isang paglilitis siya. Inaasahan niya ang mga sigawan, mga akusasyon, isang huling pakikipaglaban para sa kanyang kumpanya. Ngunit ang katahimikan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. I believe we no longer need to discuss the financial viability of your company. Simula ni Sofia. The numbers are adequate. However, Ethelred Capital and its parent entity invest not just in businesses but in leaders, and leadership for us is defined by character. Hindi pinansin ni Javier ang sinabi nito. Para sa kanya, mayroon pa siyang isang huling alas. My company is strong, gate niya. Ang boses ay desperado. The fundamentals are solid. This recent media frenzy is a personal matter. It will pass. Don't let this cloud your judgment on a billion-dollar opportunity. Hindi sumagot si Sofia. Sa halip tumingin siya sa asistente sa gilid at tumango. Dahan-dahang bumaba ang isang malaking screen mula sa kisame. Ang mga ilaw sa silid ay bahagyang dumilim. We believe a leader's character is best seen not in the boardroom, patuloy ni Sofia, but in how they treat the people they vow to protect. Before we make our final decision, we wanted to show you something. Ang screen ay umilaw. Ang lumabas ay hindi mga graph o mga numero. Ito ay si Liana. Nakaupo siya sa isang maliwanag na sala, sa isang simpleng silya. May bintana sa likod niya na nagpapakita ng luntiang hardin. Hindi siya mukhang galit. Hindi siya mukhang naghihiganti. Mukha siyang payapa. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog ang isa sa kanilang mga anak, nakasuot ng puting damit. Nagulat si Javier. Napahawak siya ng mahigpit sa braso ng kanyang upuan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang mukha nito sa loob ng maraming buwan. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha ng isa sa kanyang mga anak. Nagsalita si Liana sa screen. Ang boses ay malumanay. Tila nakikipag-usap sa isang kaibigan. Hindi siya tumitingin ng may galit. Tumingin siya ng may awa. Ang tagumpay ay isang mapanlinlang na bagay. Simula niya. Minsan, sa sobrang paghahangad natin dito, nakakalimutan natin kung bakit tayo nagsimula. Nakakalimutan natin ang mga bagay na tunay na mahalaga. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Javier. Hindi niya binanggit ang ospital. Nagkwento lang siya. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga pusong inaalagaan mo. Ang tunay na legasya ay hindi ang mga gusaling itinayo mo, kundi ang mga buhay na pinabuti mo. Ito ang mga prinsipyong ipinamana sa akin ng aking pamilya. Ito ang mga haligi kung saan nakatayo ang isang institusyon na naniniwala sa integridad, dangal, at higit sa lahat, sa pamilya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ng sanggol sa kanyang mga bisig. Ito ang mga haligi ng Quintintac Soliman Hale. Sa pagbanggit ng pangalan, tila isang kidlat ang tumama kay Javier. Soliman Hale, Soliman Tower, Sofia Soliman. Ang lahat ng piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang larawan ng katotohanang napakasakit at napakalaki. Ang babaeng kanyang itinakwil.
Ang babaeng akala niya'y walang kapangyarihan. Siya pala ang reyna na nagmamay-ari ng buong kaharian na kanyang pinapangarap. Ang lakas ay biglang nawala sa kanyang mga binti. Napasandal siya sa kanyang upuan, ang kanyang paghinga ay mababaw, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at pagkatanto. Ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagmamalupit, ang pag-abandona, ginawa niya ito hindi sa harap ng mga estranghero, kundi sa harap mismo ng mga taong may hawak ng kanyang kinabukasan. Ang video ay nagtapos sa isang huling pangungusap mula kay Liana habang nakatingin ng diretso sa kamera na tila nakikita ang kanyang kaluluwa. Naway matutunan nating lahat na ang pinakamalaking asset sa buhay ay hindi kailanman magiging isang liability. Namatay ang screen, bumalik ang mga ilaw, walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ni Javier. Dahan-dahang kinuha ni Sofia Soliman ang isang folder sa kanyang harapan. Inilabas niya ang isang piraso ng papel. Hindi na ito isang kontrata. Ito ay isang resolusyon ng board. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Javier. Ito na ang katapusan, Mr. De Villa. Lumipas ang 6 na buwan. Ang pangalang Javier Alfonso De Villa, na dati laman ng mga business section at society pages, ay unti-unting naglaho. Naging alabok na lamang ng kahapon. Ang De Villa Corporation ay hindi bumagsak. Sa halip, ito ay dahan-dahang nilamon. Ang Soliman Haley Trust, sa pamamagitan ng iba't ibang subsidiary nito, ay nagsagawa ng isang hostile takeover. Ngunit ginawa ito ng may finesse. Hindi parang isang digmaan kundi parang isang paglilipat ng korona. Inalis nila si Javier sa posisyon, binili ang kanyang shares sa pinakamababang halaga na pinapayagan ng batas at naglagay ng bagong pamunuan. Ang toring dati simbolo ng kanyang kapangyarihan ay mayroon ng bagong pangalan. Isang pangalang hindi na kanya, na wala kay Javier ang lahat. Ang kumpanya, ang penthouse, ang mga mamahaling kotse, ang mga kaibigan na dating nakapaligid sa kanya ay biglang naglaho kasama ng kanyang yaman at impluensya. Ngayon, nakatira na lamang siya sa isang maliit na condominium unit sa Quezon City, isang lugar na dati titingnan niya lamang nang may pandidiri mula sa bintana ng kanyang opisina. Ang bawat araw niya ay pare-pareho. Gigising siya sa isang silid na walang laman, sasalubungin ng katahimikang masakit sa tainga. Hindi na siya nagbabasa ng balita. Hindi na siya nanonood ng TV. Ang mundo sa labas ay tila isang lugar kung saan hindi na siya kabilang. Isang hapon, habang naglalakad siya sa isang abalang kalye para bumili ng pagkain, walang sino mang nakapansin sa kanya. Ang kanyang mukha, na dating nasa cover ng mga magazine, ay isa na lamang sa milyon-milyong mukha sa syudad. Siya ay naging isang multo, isang anino, sa sarili niyang dating kaharian. Napahinto siya sa harap ng isang newsstand. Sa kabila ng kanyang pag-iwas, isang pamilyar na mukha ang pumukaw sa kanyang pansin. Nasa cover ito ng isang kilalang magazine, si Liana. Hindi ito ang Liana na kanyang iniwan, ang babaeng mahina at umiiyak. Ang babae sa larawan ay may ngiti na puno ng kapayapaan at kumpiyansa. Nakaupo siya sa isang conference room, hindi bilang asawa ng isang CEO, kundi bilang ang bagong chairperson ng Soliman Hall Foundation, ang philanthropic arm ng kanilang trust. Ang headline, Liana Reyes Soliman, Healing the Future, One Child at a Time. Binasa niya ang isang bahagi ng artikulo. Nakasaad doon ang tungkol sa bagong inisyatibo ng foundation, ang pagpopondo sa mga neonatal intensive care unit, NICU, sa mga pampublikong ospital sa buong bansa. Isang programa para sa mga premature na sanggol. Isang matinding kirot ang tumagos sa puso ni Javier. Isang kirot na hindi nagalit o inggit, kundi isang malalim at nakapangihinang pagsisisi. Naalala niya ang kanyang mga anak, 3 maliliit na nilalang, na hindi man lang niya nakita, hindi nahawakan, hindi binigyan ng pangalan. Sila dapat ang kanyang yaman. Sila dapat ang kanyang legasiya. Ngunit itinapon niya sila.
Habang ang mundo ni Javier ay lumiit at naging isang bilangguan ng pagsisisi, ang mundo ni Liana ay lumawak at namulaklak. Sa kanilang tahanan sa Tagaytay, ang tawanan ng tatlong malulusog at masasayang bata ang nagsisilbing musika. Pinangalanan niya sila. Si Sebastian, sunod sa kanyang lolo. Si Elara, sunod sa kanyang ina. At si Mateo, na ang ibig sabihin ay regalo mula sa Diyos. Ang pagiging ina ang naging sentro ng kanyang buhay. Ngunit hindi ito naging hadlang para tuparin ang kanyang bagong tungkulin. Gamit ang kapangyarihan ng foundation, ibinuhos niya ang kanyang lakas sa pagtulong sa iba. Ang sakit na kanyang pinagdaanan ay naging inspirasyon niya para maging kanlungan ng mga taong dumaranas ng katulad na pagsubok. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, tinanong siya ni Isa, "Masaya ka na ba, Liana?" Tumingin si Liana sa kanyang tatlong anak na naghahabulan sa damuhan. Tumingin siya sa payapang lawa, tumingin siya sa langit. Isang tunay at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Higit pa sa masaya, Ate Isa," sagot niya, "buo ako." Gabi na sa Quezon City, bumalik si Javier sa kanyang tahimik na apartment. Naupo siya sa kanyang maliit na mesa, kumuha ng isang piraso ng papel at isang pluma. Gusto niyang sumulat. Gusto niyang humingi ng tawad. "Liana," simula niya. Ngunit doon siya natigilan. Anong sasabihin niya? Anong mga salita ang sapat para ipahayag ang bigat ng kanyang pagsisisi? Paano niya hihingiin ang tawad para sa isang kasalanang hindi mapapatawad? Ginusot niya ang papel at isa pa hanggang sa napuno ang basurahan sa tabi niya. Sa huli, sumuko siya. Alam niyang wala siyang karapatan. Pagod siyang humiga sa kanyang kama. Sa kanyang paghiga, may napansin siyang isang puting sobre na isinuksok sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ng nagpadala. Walang anumang marka. Nanginginig niyang binuksan ito. Sa loob, wala itong sulat. Wala itong anumang salita. Isang litrato lamang. Isang litrato ng tatlong sanggol na magkakatabing nakahiga, nakangiti sa kamera. Ang kanilang mga mata ay kumikinang, puno ng buhay at kawalang malay. Ang kanyang mga anak. Mahigpit na hinawakan ni Javier ang litrato, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Tinitigan niya ang bawat detalye ng mga mukha sa larawan. Ang bilog na pisngi ni Sebastian na tila nakuha sa kanya. Ang mga matang nangungusap ni Elara na hawig sa mga mata ng kanyang ina. Ang munting ngiti ni Mateo na puro at walang bahid ng anumang sakit. Sila ay totoo. Sila ay buhay. At sila ay masaya kahit wala siya. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang unang luhang pumatak hindi dahil sa galit o pagkabigo, kundi dahil sa isang dalisay na pagsisisi. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang sakit, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanila. Ang sakit ng katotohanang ipinagkait niya sa kanyang sarili ang pagkakataong maging kanilang ama. Idinikit niya ang litrato sa dingding sa tabi ng kanyang kama. Ang nag-iisang palamuti sa walang lamang silid. Ito ang magiging paalala niya araw at gabi ng kanyang pinakamalaking pagkakamali at ng tatlong pinakamahalagang biyaya na kanyang sinayang. Sa Tagaytay, ang araw ay ginintuan habang papalubog ito sa likod ng bulkang Taal. Nakaupo si Liana sa hardin kasama si Isa habang ang mga bata ay masayang naglalaro sa di kalayuan sa ilalim ng pagbabantay ng kanilang yaya. "Bakit mo ginawa yon, Lena?" Mahinang tanong ni Isa habang tinitingnan ng kaibigan. "Bakit mo ipinadala ang litrato?" Tumingin si Liana sa kanyang mga anak. Isang malumanay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Dahil hindi ito tungkol sa akin o sa kanya," sagot niya. "Tungkol ito sa kanila." Itinuon niya ang kanyang paningin sa malayo. Balang araw, magtatanong sila,
Balang araw, hahanapin nila ang mga kasagutan at gusto kong malaman nila na kahit kailan, hindi ko sila pinagkaitan ng karapatang makilala kung kanino sila nagmula. Ang ginawa niya ay kasalanan niya, pero hindi kasalanan ng mga bata na maging bahagi siya ng kanilang dugo. Hinawakan niya ang kamay ni Isa. Ang pagpapadala ng litratong yon, hindi yon pagpapatawad sa kanya. Iyon ay pagpapatawad sa sarili ko. Pagtatapos sa kabanata ng galit. Ngayon, malaya na talaga ako. Naintindihan ni Isa, ang kanyang kaibigan ay hindi na ang babaeng sugatan na kanyang sinagip sa ospital. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng buo, isang reyna na nagtayo ng sarili niyang kaharian mula sa abo ng kanyang nakaraan. Tumayo si Liana at lumapit sa kanyang mga anak. Lumuhod siya at niyakap silang tatlo nang sabay-sabay ang kanilang maliliit na braso ay yumakap pabalik sa kanya. Ang kanilang mga halakhak ay humalo sa hihip ng malamig na hangin. "Mommy, look! A butterfly!" Sigaw ni Elara habang itinuturo ang isang paru-parong may kulay asul na lumilipad sa mga bulaklak. "Ang ganda!" bulong ni Liana habang hinahalikan ng tuktok ng ulo ng bawat isa. Pinanood niya ang paglipad ng paru-paro. Pataas, palayo, malaya, katulad niya. Ang sakit ng kahapon ay isang uod na nagkulong sa kanya sa isang cocoon. Ngunit ngayon, nakalaya na siya. May mga pakpak na mas matibay at mas makulay kaysa dati. Ang kanyang tagumpay ay hindi ang pagbagsak ni Javier. Ang kanyang tagumpay ay hindi ang bilyon-bilyong yaman ng Soliman Hale. Ang kanyang tagumpay ay narito mismo sa kanyang harapan, ang tatlong maliliit na milagro na nagtuturo sa kanya kung paano muling magmahal at magtiwala. Ang kanyang tagumpay ay ang kapayapaang kanyang natagpuan sa loob ng kanyang puso. Habang pinagmamasdan niya ang papalubog na araw, alam niyang marami pang pagsubok na darating. Ang buhay ay hindi isang perpektong kwento. Ngunit alam din niya na handa na siya. Handa na siyang harapin ang anumang bukas na naghihintay, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang ina, isang leader, at isang babaeng natutong ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung paano ka hindi bumabagsak, kundi sa kung paano ka paulit-ulit na bumabangon. At sa kanyang pagbangon, hindi lang niya iniligtas ang kanyang sarili, kundi nagbigay din siya ng pag-asa sa marami. Isang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. Sa pagtatapos ng kwento ni Liana Reyes, malinaw na ang pinakamasakit na pagtataksil ay maaari ring maging simula ng pinakamalakas na pagbabangon. Mula sa sandaling itinuring siyang liability, kasama ang sarili niyang mga anak, pinili ni Liana na hindi magpakain sa galit, kundi gamitin ang tapang, talino, at pagmamahal ng isang ina upang itama ang mali. Habang si Javier ay tuluyang bumagsak dahil sa kasakiman at kawalan ng puso, si Liana naman ay tumayo, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Ipinapaalala ng kwentong ito na ang masama ay may hangganan at ang bawat desisyon ay may katapat na bunga. Ang tunay na yaman ay hindi pera o kapangyarihan, kundi pamilya at konsensyang payapa. Ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Liana, may lakas ka bang piliin ang mga anak kaysa takot at galit? Naniniwala ka ba na sa tamang panahon, ang hustisya ay dumarating? At ikaw na nakikinig ngayon, kumusta ka? Sana'y ligtas at matatag ang puso mo. Kung may pinagdaraanan ka, alalahanin mong may nakakaunawa at handang makinig dito. Hindi ka nag-iisa.